Maayong hapon, Mindanao. Adlawng Sabado, Agosto 10, 2024. Live gikan sa Brigada News Center, ihatod namo kaninyo ang mga nag-unang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Rona Mohemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Lalaki nga igo lang nangapi patay human na daro sa driver sa Bongo ang usa ka flower shop ug tulo ka kapehan sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. Driver giangkon nga nakatagpilaw kini. Ibrigada mo Jen Golosino. Mag-atubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injury and damage to property and driver sa Bongo. Human kini gidaro ang sa flower shop ug tulo ka kapihan sa may purok 2 sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon Agosto 8 tuig 2024. Naila ang namatay nga biktima nga si Jimmy Mendoza, 60 anyos, ug residente sa purok 2 sa base camp Maramag, Bukidnon. Samtang samaran usab ang helper sa driver nga si Julito Balag, 47 anyo, residente sa purok 17A Hagkol ning syudad sa Valencia, ug Ronald Ray Mangaray, 21 anyos, kinsa anak sa tag-iyas kapihan. Giila usab ang driver sa Bongo nga si Anthony de la Cruz, residente sa San Lorenzo, Kitawtaw, Bukidnon, ug kasamtangang barangay Kagawad sa maong lugar. Subay sa investigasyon sa kapulisan, paingon sa Butuan City ang maong Bongo. Karga ang 33 ka mga baktin aron ilang i-deliver. Apan pag-abot sa maong dapit, giingong nakatagpilaw ang driver ug aksidenteng nadaro ang flower shop ug tulo ka kapihan na diin ang biktima igo lang nangapi. Kinanglan nga check tanan kanang natay kita og blue bag and aside ana kun katulgon ta mo kwanta mo padaplin ta magita tag safety nga lugar kay para munaplan ta kadto dito para makarecover ta sa atong street. Tungod sa maong kusog sa impact, nadasok sa ilalom ang usa ka biktima nga mi resulta sa hinanaling kamatayon. Samtang aminado usab ang driver sa maong truck nga nakatulog siya pag-abot sa maong lugar kinsa tanggong na subuhatan ug andam kining mobayad sa damyo sa maong aksidente. Samtangan padayon pa usab nga nagpaalim sa balay Tambalanan ang mga nasamdan nga biktima. Balita gikan sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. Patay ang usa ka lalaki human na bangga ang gimaneho ang motorsiklo sa usa ka punuan sa kahoy sa Barangay Esperanza, Coronadal City. Ibrigada mo Mike Kumilang. Wasak ang motor, nahulog sa kanal ang driver at hindi na ito nakahingi ng tulong matapos na naaksidente sa kahabaan ng daan ng Purok Luz Viminda, Barangay Esperanza, Coronadal City, dakong alas 11:52 ng gabi kahapon, Agosto 9, 2024. Ito ang isa sa mga posibleng dahilan ng agarang kamatayan ng isang Limuel Macanas, 29 anyos, na residente ng Purok Everlasting, Barangay New Pangasinan, Coronadal City, kung saan ito ay nakita kaninang umaga, Agosto 10, sa naturang lugar. Ang naturang biktima ay personal na kinilala ng kanyang pamilya. Ayon sa ama nito, na si Limuel ay isang trabahante ng isang computer shop sa sentro ng lungsod kung saan madalas umano itong umuwi na nakainom. Inihayag ng ama nito na ang biktima ay nagpaayos umano ng kanyang motorsiklo kung saan hindi nila inaasahan ang naturang pangyari para sa kanyang anak. Sa isinagawang investigasyon ng traffic section ng Coronadal City PNP, gayon din sa kuha ng mga CCTV footage ng pamilya Salmorin, pinaniniwala ang lasing ang biktima at dahil sa bilis ng takbo nito ang tinitingnang dahilan ng kanyang agarang kamatayan na kanya pang binundol ang isang puno ng kahoy. Samantala, tinanggal na ng mga otoridad ang isang anggulo kaugnay sa mga posible foul play sa naturang pangyayari. In the heart of changing lives, ito si Brigada Mike Kumilang, Brigada News. Apektado ang ana sa 78 ka pamilya sa mukabat sa 25 ka panimalay nga naugdaw sa nahitabong dakong sunog sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City.
Mukabat usab sa kapin 2 milyones pesos ang natalang damyos. Ibrigada mo Arnel Dablo. Biktima karon ang mukabat sa 78 ka mga pamilya ug 234 ka mga individual sa nahitabong dakong sunog sa sitio Tambo, Zone 4B, Barangay Carmen, ning syudad sa Cagayan de Oro. Sigon ni Nunoy Dabaca, residente sa maong lugar, naalarma na lang sila kamulong ga vigil human miulbo ang dakong kalayo gikan sa panimalayang bineraw. Gituuhan ni Mr. Dabaca nga nagkaproblema ang linya sa kuryente sa maong pamilya. Din usa kini kabalay paabangan og gikutayan pa og kuryente sa namatyan nilang silingan. Maski bago kuliro ulah yun urut yun yung mga karne nga sa 1 kilo sa baboy kaya para preparar gutad-gutad na nagkatag wala makaluto yun kaya maglubong magud may sa minatay nya ang lungon dito na mo na exit sa likod sa Golden Heritage dito pagi lusot sa taas. Pamahayag ni Barangay Carmen Social Welfare Officer Rowena Palarca, gipanghikling na ang mga napektuhang katawhan sa Carmen National High School ug nakadawat na kini sa pasayonang tabang nga mga food ug non-food items gikan sa barangay. Sir, nakahatag na sir ang amilang katulad mga basic na communities like katong mga tutuan nila, katong mga banig, mga habol, mga paglawan ng towels, mga salina po na ako dahil nakaruna na po sila karon na sila sa River Central, sinisaka sa eskwelahan. Dahil wala pa po si assorb sa uban kaya napamilang ng nangabot po dito sa opisina ng Hisayrang inisyal ng gibutyag ni City Fire District Chief of Operation Senior Fire Inspector Kyle Lauzon nga nasa kapin kulang 2 milyones ka pesos ang damyos sa sunog nga miresulta sa 25 ka mga panimalay ang naugdaw. Balita gikan ning syudad sa Cagayan de Oro, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Arnel Dablo, Brigada News. Mukabat sa kapin usa ka milyon nga kantidad sa mga iligal nga droga sa Zamboanga del Sur ang gipangsunog sa otoridad. Kini nga mga droga na kolekta sa mga gipahigayong operasyon sa nasangpit nga probinsya. Ibrigada mo Margie Alawi. Gisunog sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 ang mubalor sa 1.5 million nga droga sa gipahigayong destruction of dangerous drugs sa Libertad Power and Energy Corporation, Barangay Libertad, Aurora, Zamboanga del Sur. Gidispose ang mukabat sa 222.4,526 nga gramos sa droga pinagi sa thermal destruction gamit ang kainit nga nasa 800 degrees Celsius subay sa gilatid sa Section 6 sa Regulation Number 1 Series of 2002. Ang maong mga droga na kulikta sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Branch 30 sa Aurora, Zamboanga del Sur, resulta kini sa gipahigayong anti-drug operations sa PDEA og PNP sa mga probinsya ning rehiyon. Gihimo ang mga aksyon ilawom sa Court Order for Destruction pinaagi ni Presiding Judge Annalyn Ramas Costanelia. Mapasalamaton si PDEA 9 Regional Director Maharani Gaudonito Sok sa kolaborasyon kauban sa Libertad Power and Energy Corporation sa pagpanguna sa presidente nini nga si Joseph Kim Cabardo-Yu nga nagpagamit sa pasilidad aron mahimo ang drug destruction. In the heart of changing lives, kini si Brigada Margie Aureo Alawi, Brigada News. Nakadawat og feeds og disinfectant solutions ang nasa 54 ka hog racer sa Kidapawan City kini aron maprotektahan ang ilahang mga binuhing baboy batok sa ASF. Kahibaluan nga anaa na sa siyam ka barangay sa Kidapawan City ang apektado tungod niini. Ibrigada mo Eva Molina. Mukabat sa 54 ka mga hog racers sa Kidapawan City ang nakadawat og feeds ug disinfectant solution gikan sa city government. Tumong niini nga matabangan sa lokal nga panggamhanan ang mga hog growers aron nga magpabiling himsog ug layo sa sakit ang ilang mga baboy ug maproteksyonan batok sa African Swine Fever o ASF. Sumala pa, siyam na ka mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Kidapawan City ang apektado sa ASF. Isip kabayin sa feed loan program sa LGU nang hatag ang Office of the City Veterinarian og Finisher Feeds og 350 ml nga disinfectant solution ngadto sa mga recipients kagahapon. Bayran sa mga hog growers sa minimal nga kantidad ang feeds nga ilang nadawat kun o galing
mabaligya na ang ilang mga inalimahang baboy. Nasayrang ikaduhang batch na kini sa mga hog raisers nga nahatagan og ayuda. Human nga ang unang batch nahatagan usab sa maong ayuda sa milabay nga bulan. Nasayrang nag-iyahay og diskarte ang mga hog raisers aron nga dili maapektuhan sa ASF ang ilang mga binuhing baboy. Gitambagan sa City Government of Kidapawan og Office of the City Veterinary ang tanang mga hog raisers nga dili pakaunon og infected nga karne ang ilang mga baboy og ipabiling limpyo ang tangkal og palibot sa babuyan aron nga malikayan ang virus. Samtang padayon ang istriktong pagbantay sa City Veterinary Office ug mga tinahasang ahensya batok sa African Swine Fever. Usa sa ginapatuman nga mandato ang hugot nga pagdili nga makasulod sa Kidapawan City ang unsamang matang sa pork meat products, karne sa baboy, hilabi na ang live hogs. Kung mag-ihaw og baboy, kinahanglang adunay dokumento nga magpamatuod nga negatibo kini sa ASF og didto lang ihawon sa slaughterhouse. Report gikan sa Kidapawan City. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives. Brigada News. Nahimong sadya ang formal nga pag-abli sa ika-39 nga Kadayawan Festival sa Magsaysay Park sa Dakbayan sa Davao. Samtang formal usab nga giablihan ang tribal village sa 11 ka tribo sa Davao City asa gibida sa matag tribo ang ilang mga tradisyonal nga pagkaon, produkto, kultura ug tradisyon. Ibrigada mo Gib Maing. Formal nang giablihan sa lokal nga panggamahanan ang ika-39 katuig nga kasaulugan sa Gilang King of Festivals Kadayawan Festival 2024 kagahapon sa hapon. Lakip sa gipasundayag sa opening nga gipangunahan ni Vice Mayor Melchor Kitain Jr. samtang gipaabot usab ni Councilor Alrayan Alejandre ang mensahe ni Mayor Sebastian Duterte. Din gihatagan og bili ang kagikan sa 11 ka mga tribo pinaagi sa mga representante niini sa hiyas ng Kadayawan. Dungan usab niini ang pag-abli sa Kadayawan Tribal Village kun din gibida sa patag tribo ang ilang mga tradisyonal nga pagkaon, produkto, kultura ug tradisyon. Hinungdan nga gidagsa kini og mga tawo. Hug tanong seguridad ang gipatuman sa libuan ka masakop sa Davao City Police Office. Inabagan sa naglaing safety ug security cluster nga unang gipakatag sa milabaing simana. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gibaing, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng modangop dinhi sa istasyon ug magpalista. Mao kana ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako si Brigada Rona Mohemulta, in the heart of changing lives. O kini ang Brigada Mindanao.